sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA nilinaw na walang port congestion sa Pantalan sa Maynila. Yard utilization nasa normal na antas pa din. Selebrasyon ng Month of the Ocean ipinagdiwang sa mga port management offices sa bansa. Hinihinalang smuggled na sigarilyo at ukay-ukay nasabat sa Port of Dumaguete. At tampok sa Pantalan, laro ng lahi, muling naghatid ng saya sa mga empleyado ng PMO NCR North. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nilinaw ng Philippine Ports Authority na walang port congestion at nananatiling normal ang operasyon sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal o MICT. Batay sa pinakahuling datos, hindi lumalagpas sa 90% ang yard utilization ng mga terminal, antas na itinuturing na normal para sa mga high-volume port. Ayon sa PPA, hindi mula sa PPA fees ang mga reklamong dagdag singil na kinakaharap ng ilang truckers at stakeholders. Paliwanag ng ahensya, detention charges ito na ipinapataw ng shipping lines batay sa kontraktual na kasunduan sa truckers. Tinukoy rin ng PPA na isa sa mga sanhi ng delay ay ang proseso ng pagsasoli ng empty containers sa mga depot sa labas ng Pantalan. Dahil dito, muling binigyan diin ng ahensya ang Trusted Operator Program Container Registry and Monitoring System o TOP-CRMS na unang pinanukala noong 2022. Kinilala ito ng Anti-Red Tape Regulator bilang isang good practice dahil sa potensyal nitong mapababa ang gastusin sa container deposits at empty container returns. Gayunman, hindi natuloy ang implementasyon ng sistema dahil sa pagtutol ng ilang grupo. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PPA at Bureau of Customs upang higit pang mapahusay ang proseso sa paggalaw at pagbabalik ng containers. Ani Morales para sa PPA TV. Sa pagdiriwang ng Month of the Ocean 2026, nagsagawa ng iba't ibang environmental activities ang mga port management offices ng Philippine Ports Authority bilang pakikiisa sa pangangalaga ng karagatan at kalikasan. Sa Port Management Office Bohol, nakibahagi ang mga kawani sa isinagawang cleanup activity sa Abatan River sa lungsod ng Cortes, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon. Nagtulungan ang mga kalahok upang mapanatili ang kalinisan ng ilog kung saan umabot sa 43 kilo ng basura ang nakolekta sa isinagawang cleanup drive. Samantala sa Davao, nakilahok din sa coastal cleanup activity ang Terminal Management Office ng Babak na ginanap sa baywalk ng Barangay Villarica at Babak Public Market sa Barangay Miranda. Kasama din sa nasabing aktibidad ang Philippine Coast Guard, Philippine Army at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa PMO Misamis Oriental, Cagayan de Oro naman, nakilahok sila sa isang simultaneous coastal cleanup na inorganisa ng Department of Environment and Natural Resources. Ginanap ang cleanup drive sa kahabaan ng coastal road shoreline sa Barangay Lapasan. Layunin ng mga aktibidad na palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa karagatan at biodiversity, kasabay ng pagsulong ng sama-samang pagkilos para sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Paul Kalayag para sa PPA TV. Nasabat ng mga otoridad ang hinihinalang smuggled na sigarilyo at mga ukay-ukay mula sa isang truck na patungong Siquijor sa Port of Dumaguete. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at ng Port Police ng Port Management Office Negros Oriental, Siquijor. Ayon sa ulat, naglalaman ang truck ng 50 kahon ng sigarilyo at 4 na bulto ng ukay-ukay. Kaagad namang isinailalim sa hold order ang mga nasabat na produkto at dinala sa customs compound para sa kaukulang investigasyon. Patuloy naman ang beripikasyon at masusing investigasyon ng mga otoridad
upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng nasabing kargamento, pati na rin ang mga posibleng sangkot sa operasyon. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Mistulong piyesta sa saya, palaro, at papremyo ang ginanap na Laro ng Lahi 2026 bilang bahagi ng Summer Sports Festival ng Port Management Office NCR North. Masayang nakilahok ang mga kawani sa iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy gaya ng pokpok palayok, pabitin, stop dance, trip to Jerusalem, at ang paboritong Pinoy henyo. Naging highlight din ng programa ang inaabangang larong Pera o Kaldero na talaga namang naghatid ng kaba, tawanan at excitement sa lahat ng kalahok. Hindi rin nagpahuli sa kasiyahan si Port Manager Jeneline Rebong na game na nakisaya at nakilahok sa mga aktibidad kasama ang mga empleyado. Sabi ko nga sa message ko kanina, kalimutan muna natin yung pagiging manager, staff, frontliner. So just for today, wag natin kalimutang i-enjoy din ang bawat araw. Kasi lagi tayong busy sa ating mga trabaho, pero bigyan din natin ng panahon ang ating sarili. Kasi sa ganitong activity, nare-recharge tayo. Nakakalimutan natin yung panandalian, yung stress. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas napapalakas ang samahan at positibong ugnayan ng mga empleyado at kawani ng Pantalan.